Si Rocco ay isang masayahin at kumpiyansadong bata na nangangarap maging pinakamalakas na exorcist at linisin ang mundo mula sa mga demonyo. Gayunpaman, nang mawala ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa isang trahedya na dulot ng isang napakalakas na halimaw, nawasak ang kanyang kumpiyansa at inisip niya na wala na siyang halaga. Sumuko siya sa kanyang pangarap na maging isang exorcist at nagsimulang mamuhay na parang talunan. Ngunit nang makilala niya ang isang exorcist na nagngangalang Bino, na may parehong pangarap na tulad ng dati niyang sarili, hindi napigilan ni Rocco na harapin ang kanyang takot para makipagtulungan sa kanya upang iligtas ang mundo. Bago pa ito nangyari, nakatira si Rocco sa isang dorm kasama ang isang matandang exorcist na si Zen at ang kanyang mga estudyante. Ngunit tumanggi siyang tumulong sa kanila nang kailangan nilang labanan ang isang demonyo. Habang dalawa sa mga lalaki ay hindi natuwa sa kanyang pagtanggi, isiniwalat ng kanilang leader na si Rio na 2 taon na ang nakararaan, si Rocco ay isang malakas at respetadong exorcist. Pero isang malaking trahedya ang ganap na nagbago sa kanya. Habang nasa tren, masaya niyang tinitingnan ang litrato ng kanyang pamilya nang biglang magdilim ang mga ilaw. Alam ni Bino kung anong nangyayari, at nang biglang lumitaw ang masasamang demonyo sa tabi ng mga bintana, nanatili siyang kalmado habang lahat ay natataranta at tumatakbo. Pagkaalis ng lahat sa tren, inilabas ni Bino ang isang talisman at binuksan ang gate papunta sa parallel world na tinatawag na Magano, ang pinagmulan ng lahat ng demonyo at ang lugar kung saan pinalalayas sila ng mga exorcist. Pagpasok ni Bino sa Magano, sinundan siya ng mga demonyo. Isinuot niya ang kanyang mask at sinimulan silang labanan gamit ang kanyang enchanted sword, pinupunit ang mga demonyo sa isang paghiwalang at pinalalayas sila. Habang nakikipaglaban, isang demonyo ang nagsimulang kumain ng mas maliliit, at habang patuloy ito sa pagkain, lalo itong lumalaki at lumalakas. Sa huli, naging isang higanteng halimaw na mukhang ibon. Umiwas si Bino sa mga atake nito at ginamit ang isang enchantment para palakasin ang kanyang katawan. Nang dakmin siya ng ibon at dalhin sa himpapawid, ginamit niya ang kanyang talisman upang makalaya at nag-enchant ng apoy sa kanyang espada. Ginamit niya ito upang salakayin ang ibon at tuluyang talunin ito, ngunit dahil sa gutom at pagod, nawalan siya ng malay at nahulog mula sa langit. Sa parehong oras, nasa tulay si Rocco at iniisip ang trahedyang nangyari sa kanyang mga kaibigan. Bigla niyang napansin ang isang gintong liwanag sa itaas at nakita niyang nahuhulog si Bino mula sa langit. Tumalon siya mula sa tulay para sagipin ito, at pareho silang nahulog sa ilog. Sa kabila ng lahat, nagawa ni Rocco na iligtas si Bino. Matapos nitong pigain ang tubig mula sa kanyang damit, inilabas ni Bino ang isang mapa at iniabot kay Rocco. Gusto niyang dalhin siya ni Rocco sa lugar na nakamarka, pero kahit ilang taon nang nakatira si Rocco sa lungsod, wala siyang ideya tungkol dito. Dahil wala namang magawa, sinamahan niya si Bino. Nagtanong siya tungkol sa kanya, pero hindi siya sinagot ni Bino dahil iniisip niyang nakakainis ang makipag-usap. Habang naglalakad, napansin ni Bino ang isang tindahan ng sweets at sinabi niyang gutom siya pero wala siyang pera. Dahil simple lang si Rocco, binigay niya ang kanyang wallet. Matapos itong gawin, nagulat siya nang ubos na ang laman ng kanyang wallet, pero masaya namang kumakain si Bino ng sweets. Habang naglalakad sila pauwi, 2 bata ang dumaan sa kanila, pero biglang dumilim ang paligid. Nang bumalik sa normal ang lahat, nawala na ang mga bata. Napansin ni Bino na dinala sila ng demonyo, kaya binuksan niya ang gate papunta sa Magano. Naintindihan ni Rocco na exorcist si Bino. Sa Magano, nakita nila ang demonyong kumakain sa mga bata. Sinugod ito ni Bino at tinaga ang ulo gamit ang kanyang espada. Nilapitan niya ang mga bata para pakalmayan, pero biglang lumitaw ang maraming demonyo mula sa lupa. Nakaramdam ng takot si Rocco, pero nanatiling kalmado si Bino. Gumamit siya ng maraming talisman upang palakasin ang kanyang lakas, bilis, depensa, at paningin. Sa isang mabilis na galaw, natalo niya ang lahat ng demonyo. Sa huli, pinalayas niya ang mga halimaw at pinagaling ang sugatang bata. Ngunit biglang lumitaw ang isang higanteng spider demon. Sinabi ni Bino kay Rocco na protektahan ang mga bata habang siya ang haharap dito. Kahit alam niyang delikado, sinabi ni Bino na pangarap niyang maging pinakamalakas na exorcist at puksain ang lahat ng kasamaan sa mundo. Ang mga sinabi ni Bino ay nagdulot ng pagkaantig kay Rocco dahil dati rin niyang sinasabi ang parehong mga salita. Pero binaliwala siya ni Bino at humarap sa halimaw. Buong bilis siyang sumugod sa higanteng demonyo ngunit nag-iwan lang ng maliit na butas sa makapal nitong armor. Kaya ginamit niya ang isang espesyal na kakayahan na nagpapalakas ng kanyang bilis para makapagdulot ng daan-daang atake bawat segundo. Nawasak niya ang isang braso ng halimaw, pero naubos din ang marami sa kanyang lakas at nabasag ang kanyang maskara.
Muli siyang sumugod gamit ang buong lakas ng kanyang ulo para itulak ang demonyo pabalik, ngunit sobrang pagod na siya ngayon. Nawala na ang bisa ng kanyang mga enchantment at wala na rin siyang talisman. Malapit nang tanggapin ni Bino ang kanyang kapalaran nang biglang tumayo si Rocco sa harapan niya. Sinabi nitong huwag siyang magsalita tungkol sa pagpuksa sa lahat ng demonyo kung hindi niya kayang harapin ang tulad nito. Nagalit si Bino sa sinabi ni Rocco, pero ipinaliwanag niyang kung mamamatay siya, hindi na siya makakapagligtas ng kahit sino. Habang papalapit si Rocco sa higanteng demonyo, may hawak siyang itim na talisman at nagsimulang magdasal ng isang spell. Bumalik ang trauma niya mula sa gabing nawala ang kanyang mga kaibigan, ngunit nilakasan niya ang kanyang loob. Naalala niya ang kanyang pangarap na tulad ng kay Bino noon, at iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas para tapusin ang spell. Isang gintong enchantment ang lumitaw sa kanyang kanang braso at lumipat ito sa talisman. Biglang nagliyab ang kanyang kanang kamay at nagbago ang anyo nito sa tulong ng espesyal na enchantment. Gamit ang kanyang enchanted fist, binigyan ni Rocco ng isang makapangyarihang suntok ang higanteng demonyo, na naging sanhi ng pagsabog at pagkawasak nito. Napahanga si Bino sa nakita niya at sinabing hindi pa siya nakakakita ng ganitong uri ng kapangyarihan. Pero sinabi ni Rocco na huwag na itong sabihin kahit kanino dahil ayaw niya maging isang exorcist. Sa halip, inapakan ni Bino ang paa niya dahil nasaktan ang kanyang ego nang iligtas siya nito kanina. Bumalik sila sa tunay na mundo sa pamamagitan ng gate, at patuloy na sinasabi ni Bino na hindi niya kailangan ang tulong ni Rocco. Sinabi ni Rocco na kung ganoon, iiwan na lang niya siya at uuwi. Pinigilan siya ni Bino, ipinakilala ang sarili, kaya napilitan din si Rocco na gawin iyon bilang respeto. Ngunit sa halip na mag-usap pa, basta na lang umalis si Bino, naiwan si Rocco na nagtataka. Pag-uwi ni Rocco sa dorm, nagulat siya nang makita si Bino doon at pinapakita ang VIP treatment mula kay Zen at iba pa. Galit si Rocco at tinanong kung bakit naroon si Bino. Sinabi ni Zen na simula ngayon ay mananatili na si Bino kasama nila. Naiinis si Rocco at tinignan niya si Bino, na ikinagalit naman ng pamilyar ni Bino na si Kako, kaya inatake siya nito. Sawa na si Rocco sa pakikitungo ng iba sa kanya, kaya dali-dali siyang pumasok sa kanyang kwarto. Kinabukasan, nagising si Rocco nang pigilan ni Bino ang kanyang paghinga sa pamamagitan ng pagsara ng ilong at bibig niya. Nagtanong siya kung ano ang ginagawa ni Bino sa kanyang kwarto, at sinabi nitong samahan siya sa mag-ano para magpaligsahan ng lakas. Tumanggi si Rocco at itinulak siya palabas ng kwarto, sinasabing ang laban kahapon ay dala lang ng init ng sitwasyon at hindi na iyon mauulit dahil ayaw niya sa pagiging exorcist. Sa parehong oras, ginaising ni Rio ang lahat dahil kailangan nilang harapin ang isang demonyo. Narinig niya ang sinabi ni Rocco tungkol sa laban kahapon, kaya nagulat siya. Pero mas mahalaga ang kasalukuyang misyon, kaya sumama si Bino sa grupo ni Rio. Sa mag-ano, isang higanteng frog demon ang nakita nila. Agad na kumilos si Bino, iniwasan ang mga atake ng demonyo habang nilalapatan ang sarili ng enchantments. Matapos gamitin ang 4 na enchantment, kinuha niya ang kanyang espada at mabilis na tinalo ang halimaw. Iniisip niya pa rin ang lakas na ipinakita ni Rocco kahapon. Kalaunan, lumapit si Rio kay Bino para kumpirmahin kung lumaban talaga si Rocco, at sinagot niya ito ng oo. Dagdag pa niya na sobrang lakas nito. Sa tren pabalik, ikinwento ni Rio kay Bino ang pagkabata ni Rocco, na masayahin at determinado noon na maging pinakamalakas na exorcist. Pero pagkatapos ng isang trahedya, sumuko ito sa pagiging exorcist. Samantala, nagdadabog pa rin si Rocco tungkol sa sunod-sunod na malas na nangyayari sa kanya mula nang makilala si Bino. Habang papunta siya sa banyo para maghilamos, hindi niya napansin ang occupied sign at diretsyong pumasok. Naabutan niya si Bino na palabas ng banyo. Nahihiya siyang lumabas, pero galit na sinugod siya ni Bino para patayin. Tumakbo si Rocco ng mabilis at nabangga ang isang lalaking naka-underwear lang. Itinanong niya kung sino ang weirdo, pero sinabi ng isang matandang babae na siya si Arama, ang pinuno ng lahat ng exorcist. Pagkatapos ng mahabang paliwanag ni Arama kung bakit naka-underwear lang siya, agad siyang dumiretso sa mahalagang usapan, tungkol kay Rocco at Bino. Ang ilan sa mga exorcist ay nagsimulang magpakabait kay Bino dahil galing siya sa isang makapangyarihang pamilya. Tila ba nagugustuhan siya ng lahat, nang biglang magsalita si Arama mula sa kanyang plataporma at nagdeklara na nakatanggap siya ng orakulo na nagsasabing malapit nang matapos ang matagal ng digmaan sa pagitan ng mga exorcist at mga demonyo. Ayon sa orakulo, darating ang paglitaw ng Moiko, ang anak ng mga Diyos. Ipinaliwanag ni Arama na ang Moiko ay isisilang na may kapangyarihang hindi matutumbasan,
at siya ang magiging magtatapos ng lahat ng demonyo at magwawasak sa na magdadala ng tunay na kapayapaan sa mundo. Ang mga exorcist ay natuwa sa balitang ito at tinanong kung sino nga ba ang Moiko. Tinawag ni Arama si Bino, at lahat ay naniniwala na siya ang pinakaangkop na kandidato. Ngunit bago makarating si Bino sa gitna ng entablado, tinawag ni Arama si Rocco, kaya't nagulat ang lahat, lalo na si Rocco. Sinabi ni Arama na sina Bino at Rocco ang may pinakamalaking potensyal sa lahat ng exorcists. Inutusan silang maglaban at ipakita ang kanilang lakas sa pamamagitan ng isang seryosong laban. Tumanggi si Rocco at sinabi niyang hindi siya sasali sa mga kalokohan ni Arama, ngunit hindi nagpatinag si Bino at agad siyang umatake kay Rocco. Habang sinusubukang iwasan ni Rocco ang mga atake ni Bino, patuloy na tinutokso ni Bino si Rocco na lumaban, at tinanong kung bakit hindi siya lumalaban. Hindi gumaganti si Rocco, kahit pa natutumba siya sa mga atake ni Bino. Sa patuloy na paninisi ni Arama kay Rocco, ininsulto nito ang mga kaibigan ni Rocco na namatay, kaya't naglabas ng galit si Rocco. Kinuha niya ang kanyang itim na talisman at in-enchant ang kanyang kamao. Matapos gawin ito, sumugod siya kay Arama. Humarang si Bino at sinabi na siya ang kalaban ni Rocco, kaya't sinugod ni Bino si Rocco gamit ang kanyang enchanted swords na may apoy. Subalit, napawi ni Rocco ang apoy mula sa hangin ng kanyang kamao. Sa kabila nito, nanatiling determinado si Bino na talunin si Rocco at maging pinakamalakas na exorcist. Sinabi ni Rocco na manahimik siya, at hindi na niya nais pakinggan ang tungkol sa kanyang dating pangarap. Patuloy ang laban, ngunit ginamit ni Arama ang isang espesyal na talisman upang i-dispel ang kanilang enchantments. Napatumba si Bino sa ibabaw ni Rocco, at nang makabangon sila, humingi ng paumanhin si Arama kay Rocco para sa kanyang mga salita at sinabi na hindi niya talaga ibig insuluhin ang mga kaibigan nito, kundi upang mailabas ang tunay na lakas ni Rocco. Pagkatapos, ipinahayag ni Arama na sina Rocco at Bino ang Twin Star Exorcists, isang titulo para sa dalawang pinakamalalakas na exorcists na magkakaroon ng anak na magiging Moiko na magwawakas sa mga demonyo. Idineklara ni Arama na mag-asawa sila, at pinakiusapan silang mag-anak na agad, na nag-iwan kay Rocco at Bino na tulalang-tulala. Kinabukasan, nagkita sina Rocco at Bino sa dining hall at pareho nilang iniiwasang tingnan ang isa't isa. Dumating ang mga kaibigan ni Rocco, sina Otso at Shin, at tinukso si Rocco at Bino bilang future couple. Lalong nagalit si Bino at agad umalis. Pagkatapos, sinabi ni Rocco sa kanyang mga kaibigan na dapat niyang gamitin ang kanyang espesyal na kakayahan upang maging malakas na exorcist at mapanalunan ang puso ni Bino. Pagkatapos, dumating si Rio at sinabi kay Rocco na magsasama sila ni Bino sa parehong paaralan simula sa araw na iyon. Laking gulat ni Rocco, at natuklasan niyang si Arama ang nag-ayos ng lahat ng ito. Sa klase, natuwa ang lahat ng mga lalaki sa pagkakaroon ng magandang kaklase, habang si Bino ay pinahanga ang mga babae sa kanyang galing sa pisikal na aktibidad. Habang ang lahat ay nag-lunch, kumain si Bino mag-isa sa rooftop. Naramdaman ng kanyang pamilyar na si Kako ang presensya ng isang malakas na demonyo na nagpapahirap sa grupo ni Rio. Dali-dali niyang sinabi kay Rocco ang tungkol dito at nagpasya siyang tulungan si Rio at ang kanyang grupo. Hinimok niya si Rocco na sumama sa kanya, ngunit bumalik muna si Rocco sa classroom, kung saan napansin ni Mayura ang kanyang malungkot na itsura. Kinuha siya ni Mayura at dinala sa isang amusement park upang mapawi ang kanyang kalungkutan. Samantala, dumating si Bino sa mag-ano upang tulungan ang grupo ni Rio na wala ng lakas. In-enchant niya ang kanyang katawan gamit ang 4 na enchantments upang mapalakas ang kanyang kakayahan at in-enchant din ang kanyang mga espada upang labanan ang demonyo. Habang tumatakbo si Rocco, nagising ang kanyang mga alaala dahil sa sinabi ni Bino. Siya mismo ang dati nagsasabi ng katulad noon. Tumungo si Bino papunta sa higanteng demonyo ngunit napagtanto niyang hindi ito kaya ng isang suntok lang. Pagkababa niya sa lupa, isang demonyo ang biglang lumitaw sa likod niya. Sa kabutihang palad, nandoon si Rio para protektahan siya at pinagsabihan siyang ito ng buong atensyon niya sa higanteng demonyo. Patuloy na inaatake ni Bino ang demonyo, ngunit tinamaan ng halimaw ang riles ng roller coaster ng malakas, nagdulot ito ng pagkapunit sa pagitan ng mag-ano at Earth, na nagdulot ng lindol sa totoong mundo. Ang nasirang roller coaster ay nasa amusement park kung saan naroon si Rocco. Agad siyang tumakbo upang iligtas ang mga batang naipit sa roller coaster, dahil naalala niya ang panahon na hindi niya nailigtas ang kanyang mga kaibigan. Samantala, sa kabilang panig, pinahina ni Bino ang higanteng demonyo gamit ang daan-daang mabilis na pag-atake. Ginamit niya ang isang makapangyarihang atake para hatiin ito sa dalawa. Balik sa totoong mundo, inihatid ni Rocco si Mayura pauwi at nagpasalamat sa kanya dahil dinala siya nito sa amusement park.
Bagamat nararamdaman ni Mayura na may kinalaman sa exorcism ang problema ni Rocco, sinabi nitong mas gumaan ang pakiramdam niya dahil sa kanya. Sa gabi, nagmuni-muni si Bino sa tabi ng lawa tungkol sa kanyang pangako sa kapatid na magiging pinakamalakas na exorcist. Dumating si Rio at pinag-usapan nila si Rocco. Naniniwala si Rio na si Bino ang maaaring muling magbigay inspirasyon kay Rocco na maging malakas na exorcist. Napansin ni Bino ang malasakit ni Rio kay Rocco, ngunit hindi nila alam na naririnig ni Rocco ang usapan nila mula sa kabila. Kinabukasan, nagpatawag ng pagpupulong si Rio at hinati ang mga gawain. Pumunta si Rio at ang dalawa pang lalaki sa opisina ng Exorcist Association sa kalapit na lungsod para magbigay ng ulat. Naiwan si Bino para sa pag-maintenance ng kanyang espada. Tinanong ni Rio si Rocco kung ano ang balak niyang gawin, ngunit sumagot ito na wala siyang plano. Pinagsabihan siya ni Rio na mag-aral, kaya't na si Rocco at umalis sa bahay. Habang naglalakad si Rocco nang walang patutunguhan, sinimulan ni Rio at ng kanyang grupo ang pag-exercise sa isang bahay kung saan nawawala ang mga residente pagkatapos ng isang buwan. Pagdating nila sa isang kwarto, nakaramdam sila ng matinding presensya ng demonyo kaya't nagbukas ng gate si Rio patungo sa mag-ano. Biglang lumitaw ang isang higanteng demonyo na may dalawang ulo. Tinamaan sina Otso at Shin, at bago pa nila malabanan ang sakit mula sa atake, nawala na si Rio. Sa bahay naman, tahimik na pumasok si Rocco upang walang makapansin sa kanya. Ngunit biglang dumating sina Otso at Shin, basang-basa at pagod. Sinabi nilang inatake sila ng demonyo at kinuha si Rio. Agad na nagpanik si Rocco at tumakbo papunta kay Bino para humingi ng tulong. Sinabi niyang takot siyang lumaban ngunit mas natatakot siyang mawala si Rio na parang kapatid na niya. Pinakiusapan niya si Bino na tulungan siyang iligtas si Rio. Sinabi ni Bino na hindi kailangang magmakaawa para sa isang exorcist na protektahan ang mga tao laban sa mga demonyo. Samantala, si Rio ay tumatakbo palayo sa dalawang ulong demonyo sa mag-ano. Napagod na siya, wala na siyang anting-anting upang makabalik sa totoong mundo. Pinahirapan siya ng demonyo at muntik na siyang kainin nang biglang dumating si Rocco na sumisigaw ng pangalan ni Rio. Tinamaan ni Rocco ang higanteng demonyo gamit ang kamao at napalipad ito. Agad niyang tinungo si Rio upang tingnan ang kalagayan nito. Pinakita ni Rio ang lumang card na binigay ni Rocco noong sila ay mga bata pa, na nagsasabing magiging lingkod niya ito kapag naging pinakamalakas na exorcist. Naging emosyonal si Rocco sa nakita. Biglang inatake sila ng mas maliliit na demonyo ngunit dumating si Bino para tulungan silang ubusin ang mga ito. Sa huli, tinalo ni Rocco ang higanteng demonyo gamit ang isang makapangyarihang suntok. Nagpasalamat si Rocco kay Bino para sa tulong nito ngunit sinabi lang ni Bino na walang dahilan para magpasalamat. Sinabi ni Rocco na mas mabuting tao si Bino kaysa iniisip niya, ngunit sinabi lang ni Bino na mas inutil siya kaysa inaasahan niya, bagamat kapag lumalaban siya, astig ito. Sa halip na mag-isip ng mabuti, bumalik siya sa nakasanayan at nagsimula silang magtalo. Kinabukasan, bumisita si Rocco kay Rio sa ospital, dala ang ilang merienda. Sinubukan niyang pag-usapan ang tungkol sa muling pagsisimula ng exorcism, ngunit pinayuhan siya ni Rio na huwag magmadali at bigyan ang sarili ng sapat na oras dahil mahirap itong desisyon. Pag-uwi ni Rocco, nadatnan niya si Bino at ang iba pang gumagawa ng mga talisman. Lahat ay humanga sa galing ni Bino, at pabirong sinabihan niya si Rocco na subukan ding gumawa. Subalit agad nilang napagtanto na sayang lang ang papel at tinte dahil sa kakilakilabot na resulta ng kanyang gawa. Bigla na lamang pumasok si Zen, nagbabalita na may 12-dosenang demonyo sa di kalayuan. Agad na inutusan ni Theo ang lahat na magtungo roon, pati na si Rocco, na pumayag ng may bahid ng ayaw at nagsabing sumama lamang siya dahil wala siyang ibang magawa. Pagdating nila sa isang elementary school, isang guro ang naghahanap ng mga estudyanteng bigla na lang naglaho. Agad binuksan ni Bino ang gate papunta sa mag-ano, at dali-daling tumakbo si Rocco para iligtas ang mga bata na hinahabol ng mga demonyo. Sumali si Bino at mabilis na pinatay ang mga demonyo sa paligid ng mga bata, ngunit marami pa ang natira. Sinubukan ni Rocco gamitin ang kanyang espesyal na galaw, pagpapasabog ng mga bato sa mga demonyo. Sa una, nakalimutan niyang gumamit ng talisman, kaya't hindi gumana ang atake. Sa ikalawang subok, inenchante niya ang mga bato gamit ang talisman, at sa isang hampas, nagawang sirain ang isang demonyo. Ginamit ni Bino ang kanyang bilis para puksain ang mas marami pang demonyo habang si Rocco ay nagbibigay ng suporta. Sinabi ni Bino kina Otso at Shin na ilikas ang mga bata, ngunit bago pa nila mabuksan ang gate, lumitaw mula sa lupa ang mga demonyo at nasugatan sila. Sa kabila nito, nagtagumpay ang dalawa na mailikas ang mga bata.
Naka-relax na si Rocco nang makita niyang ligtas ang mga bata, ngunit bigla siyang hiniblot ng isang demonyo. Isang atake ang tumama sa demonyo, at nang kumalma ang paligid, lumitaw ang isang pulang buhok na exorcist. Pinalibutan siya ng mga demonyo, ngunit ginamit niya ang kanyang enchanted na espada at nilikha ang isang firestorm na agad nagwakas sa lahat ng mga demonyo. Lahat ay humanga sa kanyang lakas. Lumapit ang pulang buhok na exorcist kay Rocco at tinanong ang kanyang pangalan. Bago pa makasagot si Rocco, nakilala siya ni Bino bilang Shyman, isa sa 12 Guardians. Ipinaliwanag ni Kako na ang 12 Guardians ay mga pinakamakapangyarihang exorcist na may napakahusay na kaalaman at karanasan. Pinagalitan ni Shyman si Rocco dahil sa kanyang pagkakawala ng focus sa laban, isang nakamamatay na pagkakamali para sa isang exorcist. Tinawag niyang pathetic si Rocco, at sumang-ayon naman si Bino sa biro. Ngunit biglang lumitaw ang isang higanting demonyo na kumain ng iba pang mga demonyo upang lumakas pa. Naging parang King Kong ito at gumawa ng shockwave na nagpabagsak kina Otso at Shin. Galit na galit si Rocco at sinalubong ang demonyo. Sinubukan siyang pigilan ni Shyman, ngunit hinawakan siya ni Bino at sinabing, kahit maraming kahinaan si Rocco, siya ay isang kahangahangang exorcist. Ginamit ni Rocco ang kanyang espesyal na galaw at sa isang suntok, tuluyang winasak ang higanting demonyo. Tumanggap ng tawag si Shyman mula kay Arama, inuutusang bumalik sa headquarters para sa isang mahalagang misyon. Sinunod niya ito at binuksan ang gate pabalik sa tunay na mundo. Sumunod si Rocco, ngunit naubusan siya ng lakas at bumagsak. Pagbalik sa dorm, nagpasalamat ang mga bata sa kanila. Sa hapunan, hindi mapigilan ni Otso at Shin na purihin ang lakas ni Shyman. Kahit si Rocco ay umamin na kahanga-hanga si Shyman, kahit pilit niyang itinatago ang kanyang paghanga. Kinabukasan sa eskwelahan, may ilang mga babae na sumubok makipagkaibigan kay Bino, ngunit nakaramdam siya ng presensya ng demonyo at agad na umalis. Naging usap-usapan ito sa eskwela, at nag-alala si Mayura na baka napapahamak si Bino. Kinabukasan, sinubukan ni Mayura na maging sobrang mabait kay Bino. Nagtanong si Bino kung bakit siya ganoon, at sinabi ni Mayura na ayaw niyang mapunta ito sa masamang impluensya. Nagpanik si Bino, iniisip na alam ni Mayura ang tungkol sa pagiging exorcist niya, at sinigurado niya na kaya niyang alagaan ang sarili. Habang pauwi, naisip ni Bino ang dedikasyon ni Mayura na maging kaibigan siya. Bagaman natutuwa siya, nagdesisyon siyang wala siyang oras para sa pagkakaibigan dahil sa kanyang misyon. Samantala, bumalik si Rio mula sa ospital. Nagdaos ang lahat ng sulo-salo para sa kanya. Inihayag ni Rio ang kanyang plano na bumalik sa aksyon kinabukasan, ngunit napansin ni Rocco na hindi pa siya lubos na gumagaling. Casual niyang inalok na tulungan ito, na ikinagulat ng lahat. Tinukso siya ni Rio, sinasabing nagiging responsable na siya sa wakas. Kinabukasan, nagdesisyon si Bono na mag-day off at pinayagan si Rocco na sumama sa team ayon sa kahilingan ni Rio. Ginamit ni Bono ang kanyang libreng oras para mag-jogging, ngunit nahanap siya ni Maya na gusto siyang gawing kaibigan. Dinala siya ni Maya sa paborito niyang tindahan ng matamis at binilhan siya ng mga paborito niyang tinapay. Nang magtangkang kumbansihin ni Maya si Bono na huwag makipagkaibigan sa mga delikadong tao, sumagot si Bono na may iba siyang kasama sa misyon ngayon. Tinawag niyang walang kwenta ang tao, ngunit kapag seryoso, nakaka-inspire siya. Agad na naisip ni Maya si Rocco. Bigla, dumilim ang paligid at nang lumabas ang mga babae, natagpuan nila ang isang punit sa kalawakan na nagdudugtong ng earth at mag-ano. Agad na ginamit ni Bono ang gate talisman para pumasok sa mag-ano at doon lang napagtanto ni Maya na isang exorcist si Bono. Nilipol ni Bono ang mga demonyo sa loob ng mag-ano at iniligtas ang mga tao na nais nilang agawin. Pagbalik sa mundo, niyakap ni Maya si Bono at sinabi na nag-aalala siya para sa kanya. Patuloy siyang umiiyak at niyakap din ni Bono si Maya, tinanggap ang kanilang pagkakaibigan. Naglakad silang pauwi at sinabi ni Maya na sana sinabi ni Bono ang totoo bago pa dahil siya ay mula rin sa pamilya ng mga exorcist at si Zen ang kanyang lolo. Nag-alala siya nang malaman na hindi alam ni Bono kung saan siya nakatira. Samantala, sa loob ng mag-ano, ginamit ni Rocco ang kanyang rock bullet technique para mabilis na matalo ang ilang demonyo, ngunit higit pang mga demonyo ang lumabas mula sa lupa. Patuloy silang nakikipaglaban sa demonyo, ngunit bigla, lumabas ang isang higanti at naglabas ng isang malakas na sonic wave na nagtulak sa kanila pabalik. Nagmamadaling umatake si Rio ngunit tinulak siya ng demonyo at pinunit ang barrier spells na itinakda nila ni Otso at Shin. Pinabagsak ng demonyo ang mga ito at nalamang napasailalim na si Rio. Galit na galit si Rocco, kaya ginamit niya ang kanyang special grade enchantment at pinalupok ang malaking demonyo ng isang suntok. Labas sila mula sa mag-ano at habang nagsasaya sila sa harap ng bahay, lumabas si Bono at Maya.
Agad na tinakpe ni Maya si Rocco at pinigilan siya na mabuhay sa isang bahay na magkasama si Bono. Hindi alam ni Rocco na may malalim na pagkagusto si Maya sa kanya. Kinabukasan, dumating si Arama at binati si Rocco sa kanyang pagbabalik sa pagiging exorcist. Inanyayahan sila ng chief exorcist na maghanda para sa isang pagsusulit. Matapos silang pag-usapan ang pagsubok, dinala ni Arama ang dalawang batang exorcist sa isang marangyang bilya na may swimming pool at gym. Pagkatapos nilang turuan ang lugar, dinala sila ni Arama sa isang espesyal na kwarto kung saan gaganapin ang pagsusulit. Ngunit ang silid ay isang malaking kama na para sa magkasintahan. Sinabi ni Arama na ito raw ang kanilang wedding gift at hinikayat silang magsama sa kama upang magkaanak ng Moiko. Nabigla at nahiya si Rocco at Bono, at pareho nilang sinabi na hindi nila nais magpakasal sa isa't isa. Dumiretso si Zen sa lugar, at inihanda ang mga gamit ni Rocco at Bono, pati na ang mga movers para ilipat ang mga gamit nila. Sinalo ng mga ito ang buong plano ni Arama. Nag-set up ng mga hiwalay na kwarto si Arama para kay Rocco at Bono upang magtaglay ng pagtutok sa kanilang relasyon. Naguguluhan si Rocco matapos niyang magsarili sa kanyang kwarto at hindi niya mapigil ang mag-isip ng mga hormonal na reaksyon. Si Arama, sa kabilang banda, ay nanunood sa kanila sa pamamagitan ng security cameras at pinapalitan ang channel upang subaybayan si Bono na nagtatangkang mag-ayos ng kanyang kama. Ngunit hindi ito gumalaw dahil may nakatagong mekanismo. Pinindot ni Arama ang isang button at nagsimula ang kwarto na magbago, ang mga pader ay tumagilid, nagtiltang sahig at sinimulang umakyat ang mga kisame. Pinilit ni Rocco at Bono na manatili sa kanilang pwesto habang ang kwarto ay naging isang obstacle course. Nang napansin ni Rocco at Bono na kailangan nilang magtulungan, nagsimula silang magtulungan upang makatawid sa mga kama. Subalit nang magtangkang tumalon si Rocco at bumangga sa kama, tinulungan siya ni Bono upang makatawid. Habang sinusubukan nilang makarating sa vent na nasa taas, tinulungan ni Rocco si Bono at pinayagan siyang makapasok. Nang maabot nila ang vent, tinanong ni Rocco si Bono na maglakad sa kanyang ulo. Samantalang ginagawa nila ito, bigla na lang nakatanggap ng tawag si Rocco mula kay Rio na nagsasabing may malupit na demonyo silang kinakalaban at kailangan nila ng tulong. Sinabi ni Rocco na pagkatapos nilang makalabas sa kwarto, agad silang tutulong. Matapos makalabas mula sa unang pagsubok, tinulungan nila ang kanilang mga kasama na labanan ang isang demonyo na may praying mantis. Ipinakita ni Rocco ang kanyang malupit na lakas sa pamamagitan ng isang malupit na suntok, at si Bono ay sumunod sa pamamagitan ng pagpapahina sa demonyo sa pamamagitan ng isang saksak sa likod. Nang makatagilid ang mantis na demonyo, si Rocco ay nagtanong kay Bono kung may nawala sa kanya, at doon napansin ni Bono na nawawala ang kanyang hairpin na regalo mula sa kanyang yumaong kapatid. Mabilis siyang naghanap, ngunit inisip ni Rocco na baka nasa villa na nila iyon, kaya ibinalik nila ito roon at natagpuan ito sa air duct. Pagkatapos ibalik ni Rocco ang hairpin kay Bono, tinanong siya ni Bono kung paano niya alam na andin ito. Sumagot si Rocco na naramdaman niyang may kakaiba sa kanya nang pumasok sila sa mag-ano at naisip niyang baka dito nawawala ito. Nag-order sila ng pagkain at habang papunta si Bono sa kanyang kwarto, tinanong siya ni Rocco tungkol sa kanyang kapatid. Inilahad ni Bono na ang kanyang kambal na kapatid ay ang pinakabait na tao at palaging nagpupursige siya na maging malakas. Nang mamatay ang kanilang mga magulang, nagpunta sila sa iba't ibang kamag-anak at isang araw, natanggap ni Bono ang balitang namatay ang kanyang kapatid habang pinuprotektahan ang mga kaibigan. Nagpaumanhin si Rocco sa pagtukoy sa isang sensitibong paksa at nagsabi na naiinggit siya kay Bono dahil wala siyang magulang at iniwan siya, kaya siya naging exorcist. Subalit sinabi ni Bono na hindi mahalaga iyon dahil malakas siya sa kabila ng lahat. Sinimulan na naman nilang magtalo, kaya nawala ang tahimik nilang sandali. Kinabukasan, dumalaw si Mayura at nalaman niyang ang kanilang plano ay magpakasal at magkaroon ng anak, kaya't nagulat siya at sinabi kay Rocco na huwag nang magsimula pang maging exorcist muli. Pinipilit ni Mayura na itigil na ang laban, ngunit sinabi ni Bono na ang exorcism ang pinili ni Rocco at siya mismo ang nagdesisyon. Sinabi ni Mayura na hindi nababagay si Rocco sa mundo ng exorcism, pero sinagot ni Bono na kung aalisin ang exorcism mula kay Rocco, wala siyang magagandang bagay na natamo sa buhay. Agad sinabi ni Mayura kay Rocco na gawin ang gusto niyang gawin, ngunit umalis siya nang hindi sumagot. Tinutuklas niya ang araw na nagsunog si Rocco ng mga libro at talisman habang umiiyak, nagsasabing siya ang may kasalanan sa pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Hindi namamalayan ni Mayura na may kasunod na espiritu na sumusunod sa kanya. Sa villa, nagdala si Kako ng pagkain para kay Bono kasama na ang good luck charm ni Mayura na nakuha niya mula sa lupa.
Nang masilip ito ni Bono, natuklasan niyang ang charm na ito ay nagtatago ng spiritual na kapangyarihan ni Mayura at kailangan itong ibalik agad sa kanya, kundi matutuntun siya ng mga demonyo. Kinuha ni Rocco ang charm at nagmadaling hanapin si Mayura, ngunit natuklasan niyang kinidnap siya ng demonyo na anyo ng batang lalaki at dinala sa mag-ano. Ang batang lalaki ay naging isang makapangyarihang demonyo, hinawakan si Mayura gamit ang mga tentacle nito at tinangka siyang lumunin. Nagtanong ng tulong si Mayura, at biglang dumating si Rocco, binangga ang demonyo at iniligtas siya. Ngunit nawala ng malay si Mayura. Inilapag ni Rocco siya sa lupa, at naghanda siyang labanan ang demonyo, habang si Bino ay sumama rin. Ngunit hindi nila napansin ang isang anino sa likod ng demonyo, ngumingisi. Nag-atake si Rocco at Bono laban sa demonyo, ngunit hindi ito gaanong nasaktan. Nararamdaman nila na ang bilis, lakas, at tibay ng demonyo ay higit pa sa ibang demonyo. Bigla na lang, pinutol ng isang makapangyarihang exorcist ang demonyo gamit ang isang teknik na kilala ni Rocco. Nakita ni Rocco ang lalaki, may malaking itim na bilog sa mata, at hindi natuwa na makita siya. Siya pala si Sei, isang exorcist na kabilang sa 12 Guardians. Siya rin ang biyena ni Zen at ama ni Mayura, pati na rin ang unang guro ni Rocco at Rio. Sinubukang mangyaring makuha ang loob ng kanyang guro si Rocco, ngunit hindi natuwa si Sei. Narinig niyang ginagamit ni Rocco ang labis na kapangyarihan nito at tinanong kung balak ba niyang maging exorcist ulit. Sumagot si Rocco na hindi niya balak iligtas ang mundo, pero hindi niya kayang hayaang magdusa ang mga malalapit sa kanya. Binigyan siya ni Sei ng pagkakataon na makipaglaban at talunin siya, at tanging kapag nangyari ito, tatanggapin niya na karapat-dapat si Rocco na maging exorcist muli. Unang umatake si Sei, nagpaputok ng mga batong bala kay Rocco na may mas malakas na kapangyarihan. Nag-counter si Rocco gamit ang isang malaki at mabigat na batong bala, ngunit madaling binasag ito ni Sei gamit ang isang putok. Ang atake ni Rocco ay isang pag-distract lamang, ngunit nakita ito ni Sei at kinuha ang talisman ni Rocco, na nagtanggal ng mga kakayahan niya. Habang pilit binabalik ni Rocco ang kanyang talisman, pinagsusuntok siya at pinapadapa ni Sei, sinasabing ang kapangyarihan ni Rocco ay hindi para magligtas ng tao kundi para itulak sila palayo. Inalala ni Sei ang trahedya 2 taon na ang nakaraan, kaya't napukaw si Bono. Tinatanong ni Bono si Sei kung ano ang ibig niyang sabihin, at nagdesisyon si Sei na ipahayag ang pinakamadilim na lihim tungkol kay Rocco. Sinabi ni Sei na 2 taon na ang nakaraan, ang dormitoryo kung saan nakatira si Rocco at ang iba pang mga estudyante ng exorcist ay inatake ng mga demonyo mula sa mag-ano, pinatay ang lahat. Ngunit ito ay isang pabalat na kwento, walang demonyo na dumating. Sa halip, si Rocco mismo ang pumatay sa lahat matapos mawala ng kontrol. Nagtuliro si Bono nang marinig ito dahil ang kanyang kambal na kapatid ay naruroon din sa dorm at namatay sa insidente. Galit na tinanong ni Bono si Rocco kung totoo ba ang sinabi ni Sei, ngunit hindi ito nakasagot. Ibinunyag ni Sei na si Bono pala ay kapatid ng kanyang kaibigan na si Yudo, at nagulat si Rocco nang marinig ito. Sa wakas, inamin ni Rocco na pinatay niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan gamit ang sariling kamay. Nagtuligsa si Bono, itinutok ang espada kay Rocco, ngunit pinigilan siya ni Sei, sinasabing may higit pang dapat malaman tungkol dito. Bago makapagpaliwanag si Sei, lumapit ang isang tao na nakasuot ng hood at inalis ito, ipinakita na siya si Yudo, ang kapatid ni Bono. Naguguluhan si Rocco nang makita siya, ngunit sinabi ni Sei na dahil narito si Yudo, magiging madali nang ipaliwanag ang mga nangyari. Pumwesto si Yudo at inihanda ang kanyang talisman, ngunit sinabi niyang hindi siya narito para makipaglaban, kundi para makipag-usap kay Rocco. Sumigaw si Rocco, tinatanong kung paano siya nabuhay pa. Sinabi ni Yudo na ang sugat na iniwan ni Rocco 2 taon na ang nakalipas ay gumaling na. Ang pakiramdam ni Rocco ay nagalit sa walang malasakit na poster ni Yudo at tumakbo upang atakihin siya. Ngunit, si Yudo ay nagcast ng spell gamit ang kanyang mga kamay, hindi na kailangang gumamit ng talisman, at itinali si Rocco habang ikinokwento ang nangyari sa gabing iyon. Tinawag ni Yudo ang lahat ng mga kaibigan sa kanyang silid at ipinangako na pulalikasan nila ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng isang espesyal na ritual. Lahat ay sabik na lumahok, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na si Yudo ay may masamang layunin. Habang si Rocco ay lumabas upang bumili ng mga merienda, nang bumalik siya ay nahanap niyang nakalock ang pinto. Nang pilitin nila ng isang babae na buksan ito, ang babae sa likod nila ay tinamaan ng isang bagay at nawala ng malay. Nang mag-check si Rocco sa kanya, isa sa mga kaibigan niya ang lumapit, umiiyak at nagmamakaawang pigilan si Yudo bago pa siya makagawa ng mas maraming kasamaan. Ngunit bigla na lang, ang babae ay nagbago at naging demonyo.
Tinuturing ni Yudo ito bilang isang pagkabigo at patuloy ang kanyang eksperimento, ginagawang demonyo ang bawat isa sa mga estudyante. Si Rocco at ang kasamang babae ay tumakas, ngunit hindi nila mabuksan ang pinto. Nahulog ang babae sa mga demonyo at nalunod sa takot si Rocco. Habang iniisip ito ni Rocco, nanginginig siya sa galit, at tinitingnan siya ni Bono nang hindi maintindihan ang nangyayari. Pinalo siya ni Sei at ipinaliwanag na ang mga sinabi ni Rocco ay ang buong katotohanan ng trahedya na nangyari sa dorm noong 2 taon na ang nakaraan. Sinabi niyang ang demon corruption ay ang pinakamadilim na ipinagbabawal na sining, isang bagay na hindi dapat malaman ng sinuman, ngunit nahanap ni Yudo ang kaalaman na iyon at ginamit ito. Ginamit niya ang ipinagbabawal na sining upang gawing demonyo ang mga exorcist trainees, at ang tanging paraan upang mailigtas sila ay patayin sila bago sila makapanakit ng iba. Hindi makapaniwala si Bono na ang mabait at makatarungang kapatid niya ay gumawa ng ganoong kalupitan at kabuktutan. Pinaalala ni Yudo sa kanya na ang kanyang kapatid ay palaging niloloko siya at ang lahat. Ito ang tunay niyang kalikasan. Hindi pa rin makapaniwala si Bono at tinanong si Yudo tungkol sa pangako nilang maging pinakamalakas na exorcist sa harap ng kanilang mga magulang. Tinuwanan ni Yudo ang kanilang mga magulang, sinasabing mga mangmang sila na nagtaguyod ng mga ideal ngunit hindi nakapagtagumpay sa anuman, at sa ibabaw ng lahat, namatay sila sa pagtatanggol sa isang walang kwentang tao tulad ni Bono. Sabi niya, isang walang silbing exorcist si Bono at ang pagpapanggap bilang mabait na kapatid sa kanya ang pinakamabigat na bahagi ng kanyang buhay. Bumagsak si Bono sa kanyang mga tuhod, luha ay umaagos mula sa kanyang mata, ngunit inutusan siya ni Yudo na mawala mula sa kanyang paningin. Tinutok ni Rocco ang mga kamay upang kumawala mula sa pagkakagapos at sumigaw na hindi niya ito patawarin. Pumunta siya kay Yudo at pinaga niya ang kanyang enchanted fist nang hindi ginagamit ang kanyang talisman. Ngunit tila may masamang aura na lumalabas mula rito. Dodi si Yudo ang mga atake ni Rocco at ginamit ang enchanted fist technique upang patumbahin siya. Nakikita ni Rocco na dahan-daang dama-dami ang pinsala sa kanya habang ginagamit ang kanyang kapangyarihan, kaya bigla na lang tumayo si Bono sa harapan ni Rocco upang tanggapin ang isa sa kanyang mga suntok. Napansin ni Rocco ang ginawa ni Bono, ngunit hindi siya nakapag-iwas at tumama siya dito. Si Bono ay napaslam na laban sa isang container at nawala ng lakas ang kapangyarihan ni Rocco. Mabilis siyang tumakbo papunta kay Bono at tinanong kung bakit niya ito ginawa. Sumagot si Bono na nararamdaman niyang kailangan niyang pigilan siya. Biglang lumitaw si Yudo sa likuran nila dahil hindi pa siya tapos. Inihayag niya na kinamumuhian niya si Rocco, ngunit nakikita niya ang potensyal nito, kaya iniimbitahan niya itong maging isa sa kanyang mga alagad. Nang magmura si Rocco, sinabi ni Yudo na kahit na may potensyal siya, wala siyang dedikasyon upang maging malakas. Iniwan siya ni Yudo at sabay na binuksan ni Sei ang isang portal papuntang tunay na mundo. Pagkalabas nila, kinuha ni Sei si Mayura at umalis. Naiwan si Rocco nang mag-isa kay Bono. Agad na humandusay sa lupa si Bono, humihingi ng tawad para sa lahat ng mga kalupitang ginawa ng kanyang kapatid sa kanya 2 taon na ang nakalipas. Sinabi ni Rocco kay Bono na hindi niya kasalanan iyon, ngunit nagsimulang umiyak si Bono, sinasabing kahit na ang kanyang kapatid ay nagbigay sa kanya ng trauma na magtatagal habang buhay, wala siyang magagawa kundi yumuko at tanggapin ang lahat ng iyon. Sinabi ni Rocco sa kanya na siya ang may kasalanan dahil hindi niya napigilan si Yudo noon, at ang muling pagharap sa kanya ngayon ay nagbigay linaw sa kanya. Aaminin niya na may katotohanan sa sinabi ni Yudo na wala siyang sapat na dedikasyon upang maging malakas. Nagpasya si Rocco na mula ngayon ay hindi na siya tatakbo at magpapalakas, at si Bono ay sumang-ayon din sa kanya. Nang gabing iyon, pumunta sila kay Sei upang magmakaawa na sanayin sila, ngunit sinabi ni Sei na wala siyang panahon para mag-aksaya ng oras sa kanila. Kinabukasan, abala si Rocco sa iniisip nang biglang dumating si Benel at sinabi sa kanya na magtabi siya dahil siya ang daraan. Naisip ni Rocco na malungkot kaya't umalis siya patungo sa sala, kung saan nagulat siya nang makita ang isang babae na may malaking, magarbong sombrero na umiinom ng tsaa sa kanilang sofa na pinalamutian ng magagandang rosas. Tinanong ni Rocco ang babae kung sino siya, ngunit tumakbo si Bono at masayang binati ang babae na tinatawag na Sub-Aro, na isa ring isa sa mga 12 Guardians at ang kanyang dating guro. Ipinakilala ni Sub-Aro ang kanyang kaibigang si Terra, na masayang kumakain ng mga crust ng tinapay. Tinanong ni Sub-Aro ang mga Twin Star Exorcists tungkol sa kanilang buhay bagong kasal at sinabi ng dalawa na hindi nila balak magpakasal sa isa't isa. Gayunpaman, iniisip ni Rocco na dahil isa si Sub-Aro sa 12 Guardians, maaari siyang sanayin upang maging mas malakas. Hiniling niya kay Sub-Aro na sanayin siya dahil may isang tao siyang nais talunin, at sumama si Bono sa kanya.
Tinanggap ni Sabaro ang kanilang hiling ng hindi nag-aaksaya ng oras at binigyan sila ng isang piraso ng papel na naglalaman ng simula ng kanilang pagsasanay. Pagkatapos sundan ang address na nakasulat sa papel, nakarating sila sa isang marangyang tindahan ng damit kung saan nag-ayos si Sabaro ng ilang mga damit para sa kanila. Namangha si Rocco nang makita si Bono na nakasuot ng damit, ngunit nadismaya siya nang makita na dala pa rin ni Bono ang kanyang mga talisman at mga armas. Pumunta sila sa labas kung saan binasa ni Rocco ang ikalawang tagubilin sa papel, na nagsasabing dapat niyang sabihin kung ano ang naramdaman niya nang makita si Bono na nakadress. Pareho silang nahihiya at nag-iisip kung anong sasabihin, at noong mga sandaling iyon, dumating si Sabaro saksi sa kanilang kalituhan. Tinukso ni Sabaro si Rocco, tinatanong kung anong klase siyang lalaki kung hindi niya kayang magbigay ng komplemento sa isang babae. Sumunod, pumunta sila sa isang relaxing na kalye kung saan ibinigay ang tagubilin na magkahawak kamay sila. Hindi maiwasan ni Rocco ang magtaka kung anong klaseng pagsasanay ang kailangan ng ganitong bagay, ngunit buong tiwala si Bono sa kanyang guro. Nagdesisyon si Rocco na hawakan ang kamay ni Bono, ngunit sa bawat paglapit nila sa isa't isa, pareho silang nahihirapan, at ang kanilang mga puso ay mabilis na pumapalo. Sinabi ni Rocco na ang ginagawa ni Sabaro ay pawang panlalaro lamang sa kanila. Tinanong niya si Bono kung ano ang itinuro sa kanya, at naalala ni Bono ang nakaraan na laging mas interesado si Sabaro sa mga bagay na may kinalaman sa romansa kaysa sa exorcism. Noong mga sandaling iyon, dumating muli si Sabaro saksi sa hindi kasiyahan ni Bono. Sinabi ni Sabaro na dahil masyado siyang nakatutok sa pagsasanay para sa laban, hindi pa rin siya lumago bilang isang exorcist. Nakakagulat ang mga salitang iyon kay Bono, kaya't nagdesisyon siyang sundin ang pagsasanay ni Sabaro hanggang sa dulo. Ang susunod na tagubilin ay pumunta sila sa isang restaurant at mag-order ng special pancake para sa mag-asawa at pakainin ang isa't isa. Handa si Bono na gawin iyon, ngunit hindi na kinaya ni Rocco kaya't tumakbo siya palabas upang magalit kay Sabaro. Tinanggal lamang siya ni Sabaro at binigyan siya ng susunod na slip na nagsasabing kailangan nilang maghalikan. Pareho silang pumula nang basahin ito, at sa wakas, tinanong ni Bono kung si Arama ba ang nagpasimuno ng lahat ng ito. Sumang-ayon si Sabaro at sinabi na ang lahat ng nangyari ngayon ay sa account ni Arama. Nadismaya sina Rocco at Bono, kaya tumakbo sila palayo, ngunit napansin ni Rocco ang isang matamis na amoy. Inorder niya ang paboritong matamis ni Bono dahil ang bill ay ipapadala rin kay Arama. Kumain sila ng matamis sa tabi ng ilog nang biglang dumating si Kako upang ipaalam sa kanila tungkol sa mga demonyo. Biglang naging madilim ang paligid at binuksan ni Bono ang isang gate patungong Magano, kung saan isang kawan ng maliliit na demonyo ang nagtatangkang pumasok sa tunay na mundo. Agad na nagsuot sila ng mga gamit panglaban, ngunit nagkaroon ng problema si Rocco sa kanyang enchanted arm, kaya sumigaw siya sa sakit. Nang lumapit si Bono upang tingnan siya, nagalit siya at inatake siya. Sinubukan niyang kontrolin ang kanyang braso at pinakiusapan si Bono na tumakas, ngunit pinaalala ni Bono na magpapalakas sila ng magkasama. Ilalagay ni Bono ang isang pacifying talisman sa kanyang braso upang sabduhin ito, ngunit sa paggawa nito, nauubos ang malaking halaga ng kanyang spiritual energy. Pinalibutan sila ng mga demonyo at dahil mahina at pagod na si Bono, kailangan ni Rocco na labanan ang mga demonyo habang pinuprotektahan siya. Hinailan niya si Bono mula sa panganib, ngunit napalibutan sila. Sa kabutihang palad, dumating si Sabaro upang tulungan sila at pinalayas ang mga demonyo. Pinuri ni Sabaro sina Rocco at Bono dahil sa wakas ay niyakap nila ang isa't isa, ngunit agad silang naghiwalay. Sinabi ni Sabaro na bilang Twin Star Exorcists, kailangan nilang magpalakas sa pamamagitan ng pagiging malapit sa isa't isa at marami pa silang kailangang gawin tungkol dito dahil hindi pa sila nagkaroon ng kahit isang date sa kabila ng kanilang kasal. Gayunpaman, kailangan niyang linisin ang mga demonyo sa lugar, kaya ginamit niya ang isang talisman upang ilabas ang kanyang tunay na lakas. Ginamit niya ang kanyang pamaypay at ginawang mga pistola upang patumbahin ang mga demonyo nang may mataas na katumpakan, pagkatapos ay ginamit ang pamaypay bilang shotgun at sa huli ay ginawang Tommy gun upang tapusin ang mga demonyo. Habang nangyayari iyon, sinalakay ng mga demonyo si Terra at nagkamali sila sa pananakit ng kanyang mga breadsticks, kaya't ginamit ni Terra ang kanyang kapangyarihan at agad na pinatay ang lahat ng mga demonyo. Nakita ni Bono na iyon ang lakas ng isa sa mga 12 Guardians. Samantala, natapos na ni Sabaro ang lahat ng demonyo at inayos ang hiwa sa pagitan ng dalawang mundo bago umuwi kasama si Terra. Umuwi rin sina Rocco at Bono, at habang pinag-uusapan ni Rocco kung gaano kahanga si Sabaro, si Bono ay tanging naiisip kung bakit hindi pa siya nagkaroon ng date.
Naisip niya kung ang mga bagay na nangyari ba sa araw na iyon ay isang date, at pareho silang nahiya. Nagpatuloy ang kanilang pagsasanay kinabukasan, at naging abala si Sub-Aro sa paggawa sa kanila ng mga bagay para sa kanya. Sinabi ni Rocco na wala siyang oras upang pasayahin ang mga kalokohan ni Sub-Aro dahil nais niyang magpagsanay upang maging mas malakas. Sumang-ayon si Bono sa kanya at dahil sa wakas ay magkasundo na sila, nagdesisyon si Sub-Aro na ibigay ang kanilang hiling. Sinabi ni Sub-Aro na maglalaro sila ng hide and seek, at kung matutuklasan nila siya bago magtakip silim, bibigyan sila ng military-style training na gusto nila. Inisip ni Rocco na madali niyang mahahanap si Sub-Aro sa kanyang mahaba at maluwag na damit, ngunit biglang nawala si Sub-Aro sa isang alon ng mga petals. Binanggit ni Bono na malamang ay clone lamang iyon ni Sub-Aro upang gawing abala sila, kaya't iminungkahi niyang magsimula na silang maghanap. Naghanap sila sa mga lugar kung saan hindi siya maaring naroroon, ngunit natagpuan ni Bono ang isang bagay na marumi, isang stash ni Rocco ng mga Playboy magazines. Hindi natuwa si Bono at tinamaan siya ng magazine sa galit. May lumabas na isang piraso ng papel mula dito, isang mensahe mula kay Sub-Aro na nagsasabing hindi dapat magtago ng mga lihim ang mag-asawa sa isa't isa. Nagsulat din siya na siya ay aalis sandali, at nagmamadali si Rocco na hanapin siya sa labas, ngunit wala siyang ideya kung nasaan siya at hindi rin alam ni Bono. Noong mga sandaling iyon, narinig nila ang dalawang babae na nag-uusap tungkol sa babaeng may magarbong damit at pagkatapos malaman ang lokasyon niya, nakarating sila sa isang kafe kung saan si Sub-Aro ay naroroon ilang sandali lang. Tinanong nila ang mga server tungkol kay Sub-Aro, at pagkatapos sundan ang mga lead na nagdala sa kanila mula sa isang tindahan patungo sa isa pa, nakarating sila sa isang restaurant kung saan umalis si Sub-Aro nang hindi nagbabayad ng bill, kaya't kailangang bayaran ni Rocco ito mula sa kanyang bulsa. Handang-handa na siyang sumuko, ngunit iminungkahi ni Bono na imbes na habulin si Sub-Aro, dapat nilang hulaan kung saan pupunta si Sub-Aro. Inisip ni Bono na pagkatapos kumain, pupunta siya sa isang lugar upang mag-ehersisyo dahil naiisip niyang mawalan ng timbang. Naalala ni Rocco na nagbabasa si Sub-Aro ng isang magazine tungkol sa isang fitness center, kaya't nagmadali sila roon. Ngunit ang tanging tao na nahanap nila doon ay si Tere na nagpanggap bilang si Sub-Aro. Ibinigay ni Tere sa kanila ang isang mensahe mula kay Sub-Aro na nagsasabing malapit na silang makahanap sa kanya. Lumabas sila ng mabilis, ngunit biglang dumilim ang kalangitan. Akala ni Bono na may demonyo malapit, ngunit hindi naramdaman ni Kanako ang anumang bagay. Binuksan pa rin ni Bono ang gate patungong mag-ano, at doon natagpuan nila ang isang higanteng squid na demonyo. Inatake nila ito gamit ang mga rock bullets ni Rocco at ang mabilis na slash technique ni Bono. Ngunit walang epekto sa demonyo ito at nagbuga pa ng usok upang mabawasan ang visibility. Nahiwalay sila ni Bono at si Rocco mula sa isa't isa habang patuloy silang inaatake ng squid. Naniniwala si Bino na mauuna si Rocco sa pag-atake at ginawa nga ito ni Rocco, pinupunit ang mga pangil ng pusit gamit ang kanyang enchanted fist. Suportado siya ni Bino na hinihiwa ang isa pang pangil. Magkasama nilang isinagawa ang huling atake at tinusok ang pusit, ngunit ito ay sumabog na parang mga pedals. Doon nila napagtanto na ito pala ay nilikha ni Sub-Aro, na naruroon din kasama si Tere sa kanyang tabi. Pinuri ni Sub-Aro si Rocco at Bino sa kanilang magandang pagtutulungan. Sinabi ni Rocco na nanalo na sila sa laro ng hide and seek dahil siya na mismo ang lumapit sa kanila. Ngunit tinawag lamang ni Sub-Aro silang mga mangmang at agad na nawala sa mga pedals, dahil isa lamang pala itong clone at ang tunay na Sub-Aro ay nakaupo lamang sa bahay at nanunood ng TV. Kinabukasan, umalis si Sub-Aro sa bahay at pinasalamatan ang bagong kasal na mag-asawa sa kanilang hospitality. Nagrereklamo si Rocco na hindi sila tinuruan ng kahit ano ni Sub-Aro, ngunit naniniwala si Bino na marami silang natutunan tungkol sa pagtitiwala sa isa't isa at sa kung paano hulaan kung ano ang iniisip ng isa. Pagkalipas ng ilang oras, nagsimulang mag-ensayo si Rocco upang makontrol ang lakas ng kanyang enchanted arm. Lumao na ang kanyang kontrol dito, ngunit alam niyang kailangan pa niyang magtrabaho sa kanyang lakas kung nais niyang talunin si Yudo. Lumabas siya ng training room at natagpuan niyang puno ng usok ang buong bahay. Agad siyang nagmadaling pumasok sa kusina at natagpuan si Bino na nagluluto ng pinakamalala niyang nightmare. Alam ni Rocco na ang niluluto ni Bino ay may lasa ng tubig dumi na parang lason, ngunit tiwala si Bino na magiging maayos ito. Ibinigay ni Bino ang isang baso kay Rocco at kumuha ng isa pang baso para sa kanyang sarili. Nagpasalamat si Rocco sa pagiging maasikaso ni Bino, ngunit hindi niya kayang inumin ito. Si Bino, sa kabila ng lahat, ay walang problema at inubos ang masamang nilutong nilaga.
Napagdesisyonan ni Rocco na maging matapang at inumin ito, ngunit sobrang sama ng lasa kaya't nagsimula siyang mag-ikot sa sahig. Inanunsyo niyang hindi siya makakaya ng makisama sa isang babae na hindi kayang magluto ng pagkain na nararapat sa isang tao. Naramdaman ni Bino ang inis at sinabi niyang hindi naman siya magaling magluto. Kaya't nagpasya si Rocco na siya na ang magluluto ng hapunan, at kung magustuhan ito ni Bino, siya na ang magluluto ng ganoong pagkain kaysa sa masamang nilaga. Ibinigay ni Bino ang isang matalim na sulyap kay Rocco at pagkatapos ay umalis upang mag-jogging. Sinabi niyang baka kapag mag-ehersisyo siya at magutom, magiging masarap ang pagkain na gagawin ni Rocco. Nagpunta si Rocco sa kusina at nagluto, ngunit habang iniisip kung anong klaseng pagkain ang kinain ni Bino noong bata siya at kung bakit ganun ang lasa ng pagkain na naging paborito niya, nakuha niya masunog ito. Sa huli, nakagawa siya ng isang maayos na ulam kahit na nagulo ang buong kusina. Tiwala siyang magugustuhan ni Bino ang lasa, ngunit nag-aalala siya na kung magtatagal si Bino bago makauwi, malamig na ang pagkain at hindi nito malasahan ang tunay na lasa nito. Samantala, habang nag-jogging si Bino, nakita niyang may batang nagtatanong sa ina nito tungkol sa hapunan nila, at iyon ay nagbalik sa kanyang alaala ng kanyang kabataan. Noong bata siya, ang mga magulang niya ay abala sa pag-eehersisyo laban sa mga demonyo kaya't wala silang oras magluto ng hapunan. Ang tanging pagkain na niluluto nila ay curry o kaya naman ay nagpapabili na lang ng matamis. Nang mamatay ang mga magulang niya, nakaranas siya ng mas masarap na pagkain, ngunit hindi ito naging magaan sa kanyang kalooban. Patuloy siyang tumakbo upang mapalayas ang pakiramdam na iyon nang bigla niyang narinig si Kako na nagsabi tungkol sa isang malakas na demonyo sa malapit at nagdesisyon siyang linisin ito agad. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating si Rocco sa lugar at hinahanap si Bino para makakain habang mainit pa ang pagkain, ngunit hindi niya siya natagpuan. Si Bino ay nasa Mino, nakaharap sa isang nakakatakot na demonyo, ngunit bago siya umatake, isang tao ang pumatay sa demonyo. Natapon si Bino at nilapitan siya ng taong pumatay sa demonyo. Ang taong iyon ay isang humanoid na demonyo na nagngangalang Kamui, at tinanong si Bino kung alam niya kung nasaan ang Twin Star Exorcists. Binigyan siya nito ng 10 segundo upang sagutin o papatayin siya. Ang mga salitang iyon ay nagbalik sa alaala ni Bino ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Noong panahon na iyon, isang malakas na demonyo ang dumating at tinalo ang mga magulang niya. Iniwan nito ang batang Rocco na kailangang pumili kung alin sa mga magulang niya ang ililigtas, at binigyan siya ng 10 segundo upang magdesisyon. Nang makita ang demonyo sa harap niya ngayon, si Bino ay tiyak na siya ang parehong demonyo. Nang magalit siya, tinanong ni Bino kung hindi ba nito maalala ang mag-asawang exorcist na pinatay niya 6 na taon na ang nakalipas. Muling umatake si Bino, ngunit sinira ni Kamui ang kanyang espada gamit lamang ang isang galaw ng kamay at tinapik ang kanyang mga daliri upang mabali ang kanyang binti. Tinawag ni Kamui si Bino na isang walang kwentang tao, ngunit ganito na talaga ang inaasahan niya mula sa mga tao. Nilapastangan niya ang ulo ni Bino at tinanong kung gusto niyang madurage na parang mga magulang niya o mamamatay sa ilalim ng kanyang paa. Muling nagsimula ng countdown si Kamui mula sa 10, at tanging pag-iyak na lang ang magagawa ni Bino habang inaalala ang pangako niyang maghihiganti para sa kanyang mga magulang. Nang malapit nang matapos ang countdown, dumating si Rocco at pinatalsik si Kamui gamit ang buong lakas niya. Tiningnan ni Rocco si Bino at pinagsabihan siya dahil nagtakbong mag-isa. Sinabi niyang malamig na ang pagkain na niluto niya at dumating siya dito para lang hanapin siya. Pinakiusapan niya si Bino na magpagaling ng mabilis para magtulungan sila at talunin ang demonyo at makauwi. Tuwang-tuwa si Bino sa sinabi ni Rocco. Ngunit pagkatapos, lumabas si Kamui at inayos ang leeg niya, nagsabi na kung may ibang makakaalam na tinamaan siya ng isang tao, pagtatawanan siya. Nagpanik si Rocco at nagtaka kung paano nakakapagsalita ang isang demonyo at kung bakit buo pa ito matapos matanggap ang buong lakas ng kanyang suntok. Nakaharap si Rocco sa isang demonyo na nagsasalita, nang biglang bumagsak si Bino. Tumakbo si Rocco sa kanya at tinanong siya kung bakit ayaw niyang tumakas, dahil hindi niya kayang labanan si Kamui. Sinabi ni Bino na hindi siya isang ordinaryong demonyo kundi isang Basara. Ang mga Basara ay mga demonyo na nakasipsip ng buhay ng maraming iba pang demonyo at exorcist, kaya sila ay nagiging mas malakas at mas matalino, at ang kanilang itsura ay katulad ng tao. Sinabi ni Bino kay Rocco na kailangan nilang iwasan ang labanan hanggat maaari, ngunit interesado si Kamui na makita kung gaano kalakas si Rocco. Biglang bumangon ang demonyong tinalo ni Kamui, at habang na-distract si Kamui, nagtakbuhan si Rocco at si Bino at nakarating sa tunay na mundo. Gumamit si Rocco ng isang talisman upang pagalingin siya, at agad bumangon si Bino upang bumalik sa mag-ano at labanan si Kamui.
Ngunit bumagsak siya sa kanyang mga tuhod dahil sa sobrang kahinaan. Tinanong siya ni Rocco kung bakit siya sobrang desperado na labanan ang Basara na demonyo. Sinabi ni Bino na si Kamui ang pumatay sa kanyang mga magulang 6 na taon na ang nakalipas at kailangan niyang talunin ito upang maghiganti. Inaasahan niyang kapag hindi niya kayang manalo, mamamatay siya sa laban. Ngunit pinaalala ni Rocco sa kanya na nanginginig pa siya. Tinawag siya ni Rocco na isang tanga dahil nilalabanan niya ang isang laban na hindi niya kayang tapusin. Sinabi niya na hindi makikinabang si Bino sa pagiging pabigla-bigla. Napaluha si Bino dahil wala siyang ideya kung ano ang gagawin ngayon. Sinabi ni Bino na sa lahat ng mga taon ng kanyang pagsasanay, ang tanging layunin niya ay upang talunin si Kamui, ngunit ngayong araw, natuklasan niyang hindi niya man lang siya matamaan. Natatakot siyang harapin siya at mamatay, ngunit nararamdaman niyang kung tatakas siya, hindi niya kayang harapin ang mga magulang niya. Nakita ni Rocco ang kalungkutan ni Bino at naalala ang panahon na isinumpa niya ang sarili matapos ang aksidente sa dorm. Ibinigay niya ang hapunan na kanyang niluto kay Bino, sabay sabing kumain siya at magpalakas. Sinabi niyang kapag nakakuha siya ng lakas, magsasama sila para talunin si Kamui sa mag-ano. Sinabi ni Bino na laban niya iyon at hindi kailangan ni Rocco makialam, ngunit tumugon si Rocco na utang niya ang pagiging exorcist muli kay Bino at ito lang ang kaya niyang gawin para sa kanya. Inabot niya ang hapunan at pagkatapos ay pumasok sa mag-ano mag-isa upang magbigay ng oras para kay Kamui. Kumain si Bino at kahit na hindi masarap, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Kakatapos lang wasakin ni Kamui ang isang malaking demonyo at habang inaabsorb ang enerhiya nito, dumating si Rocco upang makipaglaban. Inatake niya si Kamui at nakapag-pushback siya ng isang malakas na suntok, ngunit tila walang epekto. Gayunpaman, humanga si Kamui sa lakas ni Rocco at nakita niyang may potensyal ito. Sinabi niyang bibigyan siya ng pagkakataon, dahil mas masaya siyang makipaglaban sa kanya kapag mas malakas na siya. Binigyan niya si Rocco ng 10 segundo upang magdesisyon kung gusto pa niyang ipagpatuloy ang laban o magtago na. Hindi naniwala si Rocco sa sinabi ni Kamui. Sinabi ni Kamui na hilig niyang bigyan ang mga tao ng pagpipilian dahil gusto niyang makita kung anong desisyon ang gagawin nila sa harap ng kamatayan. May mga tao daw na agad na umatake, may iba naman na lumuhad at humingi ng awa, at ang mga handang magsakripisyo para sa iba ay bihira. Sa huling bahagi ng usapan, naalala ni Kamui si Bino. Tinanong siya nito kung alin sa kanyang mga magulang ang nais niyang iligtas, ngunit natakot si Bino na magdesisyon. Kaya't tinanong ni Kamui ang mga magulang kung gusto nilang iligtas ang kanilang sarili o hayaan na mabuhay si Bino, at hindi nag-atubili ang mga magulang niyang piliin ang kaligtasan ni Bino. Nag-init ang ulo ni Rocco nang marinig ito at agad na naglunsad ng sunod-sunod na malalakas na atake kay Kamui, na nagtulak sa demonyo pabalik. Humanga si Kamui sa lakas ni Rocco kaya't nagdesisyon siyang magseryoso. Inalis ni Kamui ang isang curse talisman at in-enchant ang kanyang mga binti, na nagpatambad kay Rocco sa isang bagong sorpresa, dahil hindi makakagamit ng enchantments ang mga demonyo. Tinamaan siya ni Kamui ng isang malakas na kick, at kahit na nablok ni Rocco ito, hindi nakayanan ng katawan niya ang pinsala. Hindi siya nakabangon kaya't nagdesisyon si Kamui na tapusin na siya agad. Ngunit biglang umatake si Bino at tinulungan siyang itulak si Kamui palayo gamit ang mabilis niyang mga slash. Tumalon si Bino sa isang paa at sinabi ni Kamui na umalis na siya dahil wala siyang interes sa kanya. Subalit biglang inatake siya ni Bino at naramdaman ni Kamui na mas matalim at mas matindi siya kaysa noon. Gumamit si Bino ng isang espesyal na atake at itinulak si Kamui pataas, ngunit habang tumatakbo siya upang tapusin ang laban, sinabi ni Kamui na hindi siya mananalo laban sa kanya sa pamamagitan lamang ng determinasyon dahil kulang siya sa lakas. Determinado si Bino na tamaan siya ng maraming beses hanggat kinakailangan, ngunit pinatama siya ni Kamui pabalik sa lupa. Akala ni Bino ay malapit na niyang makuha ang kanyang paghihiganti, nang biglang hawakan siya ni Rocco, inagaw ang espada at sinuportahan siya. Sinabi ni Rocco na kailangan nilang pagsamahin ang kanilang lakas upang talunin si Kamui. Pumayag si Bino at sabay nilang inilabas ang kanilang spiritual powers. Dahil sa kanilang resonating powers, biglang nagbago ang hugis ng espada ni Bino. Sabay nilang inatake si Kamui at nagkaroon ng isang napakalaking pagsabog. Umaasa si Rocco na nagtagumpay sila sa pagpapalayas kay Kamui, ngunit sa kanyang sorpresa, buhay pa si Kamui kahit na nawalan siya ng isang binti sa huling laban. Sa wakas, napagtanto ni Kamui na sila ang Twin Star Exorcists na hinahanap niya. Tanong ni Rocco kung paano niya nalaman, at sinabi ni Kamui na matagal nang may digmaan ang mga demonyo at exorcists kaya't hindi nakapagtataka na alam niya ang tungkol sa mga kaaway niya.
Sinabi ni Kamui na nais niyang maalis sila bago pa nila ipanganak ang Mo, ang magiging anak na may kakayahang puksain ang lahat ng mga demonyo. Ngunit sa ngayon, ipagpapaliban niya ito dahil na-entertain siya ng laban. Inanunsyo niyang hindi siya interesado kung sino ang mananalo sa digmaan ng mga demonyo at exorcists, basta't siya'y mag-e-enjoy. Sinabi niyang kailangang magpalakas pa si Rocco at Bino upang magamit niya ang buong lakas niya sa susunod nilang pagkikita. Iminungkahi pa niyang maaaring labanan nila ang kanilang anak, ang Mo, kung nais nila. Pagkatapos nito, iniwan sila ni Kamui at nahulog sa lupa si Rocco kasama si Bino, na nawalan ng malay. Bueno, si Ero ay nagmamasid sa kanila sa buong oras na iyon at natuwa sa ipinamalas na kakayahan ng kanyang Twin Star Exorcists. Hindi nagtagal, nagising si Bino mula sa isang panaginip tungkol sa kanyang mga magulang at natagpuan si Rocco na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Nagtaka siya sandali ngunit napansin niyang nasa silid sila ng mag-asawa at tiyak si Arama ang may kagagawan nito. Hinawakan niya ang kanyang mga tuhod at nagsimulang mag-isip na kailangan niyang maging mas malakas upang talunin si Kamui sa susunod nilang pagkikita. Tumingin siya kay Rocco, na kung hindi dahil sa kanya ay patay na siya. Lumapit siya upang magpasalamat ngunit naisip niya ang tungkol sa mga plano ni Arama at Kamui na nais nilang magkaanak sila. Nag-blush siya, ngunit biglang nagsalita si Rocco sa kanyang panaginip at binanggit ang pangalan ni Bino. Nagtaka siya kung ano ang sasabihin ni Rocco ngunit sinabi lamang nito na, sobra ka sa pagkain ng matamis. Galit na tinamaan ni Bino si Rocco habang siya'y nagising, nagsimula silang magka-chaotic na buhay na magkasama habang patuloy na pinapalapit ang isa't isa.